Hello, good morning guys. So today is December 30, 2024. So advance Happy New Year sa lahat, no? Sa lahat dyan, advance Happy New Year. Ngayon guys, we are now here in Nagoya. Okay? So nag-travel kami ng family ko from Osaka to Nagoya using the bullet train. Okay, so hindi pala biro guys na mag-travel ka, lalo na't marami kayong bitbitin, daladalahin. So mapapansin nyo guys, todo talaga yung mabilisan. Kasi dito naman sa, alam naman natin dito sa Japan, on time sila eh. Pag sinabi nila darating ang train ng ganito, dapat ahead of time na andun na tayo. Kasi hindi katulad ng LRT na maya-maya may darating na naman, no? So eto kasi yung bullet train may mga oras. Pero may mga tinatawag naman na local train, yon, pwede yon. Pag na-miss mo yung isa, definitely merong darating naman, so maghihintay ka. Okay? So actually guys, naawa rin ako sa family ko kasi ako lang naman ang isang lalaki. So marami kaming maleta na dala-dala. So ang ginagawa ko sa kanila para magkaroon kami ng teamwork, binibriefing ko na bago umalis. Doon pa lang sa station ko anong dapat namin gawin. So parang ano lang rin yan eh, parang barko rin yan eh. So prior tayo mag-proceed sa workstation natin o duties natin, dapat meron tayong tinatawag na toolbox meeting. So ito yung ginagawa ko sa pamilya ko. Kasi siyempre hindi naman sila pwedeng magdala ng napakabigat na bagahe. Kasi ang babae mahina ang power, no? At siyempre ako yung tinatawag na gagana doon. So ang inaano ko lang is teamwork. So luckily nakarating kami kahapon ng safe. At nandito na kami sa ngayon, no? So anyway guys, meron na namang nag-pop up sa message ko kagabi. At nag-request sa akin. Sabi niya, The Legend Boy, pwede bang pakidiscuss about dun sa asawa, no? Sa lalaki o mapababae na iniwan, no? Iniwan sila ng kanilang mga asawa. So ibig sabihin yon, broken family na. Okay? So guys, actually isi-share ko lang sa inyo, ako ay nanggaling din sa broken family. So 5 years old ako, iniwan kami ng father ko. Kasi yung father ko actually katulad din ng iilan, malikot sa aparato, no? So nagkaroon siya ng third party. So doon ako mga sa mother ko guys, gawa nga ng sa kabila ng kami maliliit pa, andun siya patuloy na sumusuporta sa amin, hindi bumibitaw guys. Actually, yung nanay ko ay nagtitinda lang kami dyan sa bangketa. Yung mga tinatawag na mga ricados. Pag sinabi kasing ricados guys, ito yung mga sibuyas, kamatis, bawang, luya. So ayun yun. Then yung puhunan ng mother ko guys, ito ay inutang pa namin sa Bombay. Iniikot-ikot niya. So nakita ko yung buhay. Nakita ko yung buhay na kapag determinado pala, mapababae, mapapalalaki, kapag gusto mong mabuhay at itaguyod mo ang pamilya mo, hindi hadlang ang kahirapan guys. So ayun yun. So kami bilang anak, dalawa kaming anak na sumusuporta rin sa nanay ko. At the same time, nagsa-sidecar din ako. Galing din ako, nagsa-sidecar boy ako. So, kung ano yung kinikita ko, makaipon ako. Kasi everyday nangungulekta yung Bombay. So, kailangan namin mag-provide, magbayad. So, kaya nga guys, sabi ko sa inyo, katulad ng kanina, yung sinabi na ipadiscuss ko, doon sa mga iniwan, no? Ibig sabihin yan, iniwan kayo ng asawa ninyo, huwag kayong hopeless. Huwag.
huwag nyong sirain ang buhay ninyo dahil iniwan kayo. Dapat nga maging matatag kayo guys. Matatag lang. Kasi lalo na kung may anak ka, iniwan ka ng asawa mo. So iniisip mo, miserable na, sino bubuhay ng anak mo? Hindi. Ito yung challenge na ibinibigay sa iyo ng Panginoon na definitely kayang-kaya mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag kayo iniwan, maging matatag kayo, manalangin kayo, na lahat ng bagay na pagsubok na ibinigay sa inyo ay kayang-kaya nyong lutasin, no? Kaya nga guys, dun sa mga iila na nakilala ko actually, so napansin ko sila na medyo talagang sadyang fighter, matatag, no? So sabi nga nila may mga kakilala ko na iniwan ng asawa, sabi nung babae, salamat at nakalaya ako. Naging malaya ako, kapiling ko ang mga anak ko. Hindi naging miserable ang buhay ko sa kanya. Kasi alam niyo guys, ang nangyayari, andyan na yung time na malate siya ng uwi, mag-e-explain yung babae kasi napakasilosa ng lalaki. Ngayon, kapag hindi na i-explain ng tama, nako, sigurado, merong mga tinatawag na sampal, suntok, yung ganun ba? So napakahirap ng kalagayan ng isang babae. Doon naman sa mga lalaki na iniwan ng mga babae, magpakatatag kayo, huwag kayong iiyak-iyak. Sabi nga nila, kayo ay pinagtagpo pero hindi kayo tinadhana. Ganun lang guys, kasimple. Hindi kawalan yun, hindi kawalan yun. Manalangin kayo sa hinaharap natin, iniwan kayo ng asawa niyong babae, na kayo ay maging matatag at suportahan niyo yung pamilya niyo, yung mga anak niyo. Kasi kung kayo ay mahina, paano yung mga anak niyo? Yung anak niyo guys, sila ang umaasa sa inyo. Huwag niyong i-turn down, no? Yung pag-asa nila. Ngayon, just in case, dumating yung time na naka-recover kayo guys. Baka sabihin nyo na successful kayo na pag tiyagaan ninyo, nalagpasan nyo yung bagay na pagsubok sa inyo, no? Kaya nga sabi ko sa inyo guys, maging matatag lang tayo. Hindi kawalan kapag kayo iniwan ng pamilya nyo, lalo na't wala kayong ginagawang masama, sila ang magsasuffer niyan later on. Kaya nga sabi ko sa magulang ko, no, ibabalik ko lang sa nanay ko, no, yung nabubuhay pa siya, tabinawa sa kanyang kaluluwa, no. Yung nanay ko kasi imagine 5 years old kami, so naandyan na yung tinatawag na paano siya lumaban sa buhay. Nabuhay kami sa Bombay, pangungutang lang, iniikot yung puhunan. Kaming dalawang anak niya, sa murang edad, andyan ay nag-sidecar boy kami, nagtinda kami ng plastic sa Baclaran, nagsashine kami ng sapatos ng mga sundalo sa Villamor Air Base. At the same time, lahat ng hirap na pinasok, naging cigarette vendors kami, pag-alagala sa kalye, kung saan maubos namin yung paninda. Kasi naghahabol kami guys, naghahabol kami ng bayad sa pang-araw-araw sa Bombay. Kasi minsan yung tinda namin dyan sa bangketa, hindi kaya kitain, may time na ganun. Kaya kami, dalawa kaming anak, puro lalaki, so wala kaming pili, wala kaming hiya-hiya. Kung ano yung pwedeng mapagkitaan namin sa pang-araw-araw, matulungan namin yung mother namin, pambayad sa Bombay kasi nangungulekta everyday, so ayun yon. Kaya nga, sabi ko guys, yung mga iniwan, huwag kayong umiyak, huwag kayong iyak-iyak, lumaban kayo kasi kapag nasa inyo ang anak ninyo, no, at naitaguyod yun ng tama, nang wala yung asawa ninyo, kayo ay survivor. Okay? Kaya guys,
ang masasabi ko lang sa inyo, maging matatag tayo at maraming salamat ulit guys. Eto, sana sa short vlog nakapagbigay sa inyo ng magandang paliwanag doon sa nagbigay ng comment na explain ko about dito sa iniwan ng asawa. Sana nasagot ko ng tama. Kung may mga kakulangan pa, guys, kayo na lang magpuno, no? So anyway, shout out ulit sa kumpare ko kay Captain Benjola, kay Chief Engineer Lokyas, sa aming magiting na presidente kay Captain Limpin, at sila Ruelis, at saka sila yung fleet managers namin na sinasabi ko laging magigiting, no? Si Charmaine, Rachel, si Rigel. So yung mga kasama ko rin, sila Mercy, Kisha, no? Abby, Rochelle, Reynalyn, Iris, Kisha, Steph, Gian, Babe, Bianca, Jean, at doon pa sa mga hindi ko nabanggit. Shout out sa inyong lahat dyan. So ingat na lang guys. At again, Happy New Year sa inyong lahat. I hope na maging maayos at maligaya ang pagsalubong ninyo sa New Year. Salamat. Bye.